Yan, hello, hello, hello. Nandito tayo sa labas. Nanonood tayo ng ulan kasi umulan dito sa amin. Sasabihin lang ako na minsan nakakalungkot, minsan masaya. Kasi hindi naman lahat ng mga tao dito sa Middle East ay mabuti yung kalagayan nila dito. Hindi namin sinasabi sa pamilya namin kung okay kami ba dito o hindi. Kasi minsan tinatago namin yung mga problema namin sa mga amo namin kung sinasaktan pa kami ng mga amo namin. Paano kung isang araw na malalaman nyo sa ibang tao na akala nyo sa mga anak nyo ay buhay pa dito sila sa ibang bansa kasi akala nyo nagpaparamdam pa sila kasi nandyan pa rin sila. Yung malalaman nyo pala sa ibang tao na buhay pa yung mga anak nyo, doon kayo nagkakamali. Kasi minsan dito sa amin dito sa ibang bansa ay tinatago namin yung mga problema namin sa mga amo namin o sinasaktan ba kami dito o pinagpapalupitan sa mga amo. Yung tawag ng pinaglulupitan, basta yun na yun. Kasi ayaw namin din mamroblema yung pamilya namin sa amin kung ano yung kalagayan namin dito. Minsan tinatago namin kasi ayun, ayaw namin kasi na makadagdag pa sa problema ng mga magulang namin sa Pilipinas. Kasi ayaw namin na masaktan din sila kasi malayo kami sa kanila, malayo din kami sa kanila. Saka malayo din sila sa amin. Kaya minsan yun, tinatago namin yung mga problema namin sa kanila. Ayun, sana naman pag tumatawag yung mga anak niyo sa inyo sa Pilipinas, sana pang paalagaan na sila. Hindi lang hindi lang sila tumatawag na bibigyan kayo ng pera, kukumustahin kayo. Basta kumustahin niyo sila kakausapin. Sobrang saya na yun sa amin. Yung tumatawag yung pamilya namin, yung tumatawag kami sa pamilya namin, yung mahaba yung usapan namin, yung banding namin ba mag-uusap kahit dito kami sa cellphone lang nagsasalita, kahit wala kami sa mga tabi nila. Sobrang sarap yun sa pakiramdam namin. Nawawala yung pagod namin, nawawala yung mga problema namin dito sa mga amo namin, yung mga trabaho namin kasi nandyan sila palagi sa amin. Nandyan sila nangungumusta sa amin. Hindi naman lahat ng mga pasensya lang kayo sa boses ko kasi minsan nag-inuubo ako. Yan, katulad sa akin, habang umuulan ay nag-iisip ako kung ano yung magandang naisip ba. Kung bakit hindi tayo mahalaga sa pamilya natin. Mahalaga lang sila sa atin pag meron sila nakukuhang pera sa atin. Pero pag wala sila nakukuhang pera sa mga anak nila, baliwala ka sa kanila. Hindi na sila nagpaparamdam. Pag nakuha nila yung pera, hindi nila sinasabi sa mga anak nila, "Nak, salamat, thank you na nandito na yung pera, kahit maliit yung pinapadala nyo, malaking bagay na yun sa amin." Kahit sa papasasalamat naman sa mga anak nyo, sobrang sarap na marinig namin sa inyo na nanggagaling sa inyo na, "Anak, salamat sa pera na pinapadala nyo." Kahit sobrang liit na pinapadala nyo, sobrang malaking bagay na yun sa amin, malaking tulong na yun sa amin. Marinig namin lang kung tinatanong namin sa mga ibang kapitbahay namin na nakuha ba na nanay yung pera? Bakit hindi sila nag-chat sa amin? Kaya yun, minsan hindi na kami nagpaparamdam kasi yun dahil din sa mga pamilya namin na pag kailangan tayo nila, pag mayroon sila nakukuha sa atin. Pero pag wala sila nakukuha sa atin, kahit isang kumusta, wala silang kumusta. Kung hindi lang kami tumatawag, hindi namin marinig yung boses nila sa cellphone. Kasi yun ang kailangan namin, yung pamilya. Hindi naman porkit na mabait yung amo mo, hindi namin kailangan yung pamilya namin. Kailangan namin din sila kahit wala sila makukuhang pera sa amin. Yun malaking bagay na nakakatulong kayo sa mga anak nyo dito, yung natatanggal yung mga pagod nila sa trabaho kasi nandyan sila palagi kahit wala sila nakukuhang pera sa mga anak nila. Pero minsan nakakaiba tumatawag lang sila pag meron na silang kailangan. Pag nakuha nila yung gusto nila, ilang buwan din na sila nagpaparamdam. Kaya minsan sa mga anak, hindi na tumatawag, umiiwas na sila sa pamilya nila kasi nararamdaman nila na hindi sila mahalaga sa kanila. Mahalaga lang yung mga anak nila pag may nakukuha silang pera. Kaya dapat hindi naman ganun. Patas-patas yung pagtrato niyo sa mga anak nyo. Yung kahit wala kayo makukuha sa mga anak niyo ng pera, o minsan may nakukuha kayo sa mga kapatid ko ng pera,
dapat pantay-pantay yung pagmamahal kahit wala kayong matatanggap. Kasi pinanganak nyo sila na buong-buo yung pagmamahal eh. Hindi. Pero abang tumatagal, abang tumatanda kami, naranasan namin na may nanay pa ba kami? May tatay pa ba kami? May mga kapatid pa ba kami na nagmamahal sa amin? Na mga kapatid nila, mga bunso? Eh, wala eh. Paano kung isang araw na, yun, yung sinasabi ko na kahit tagal ka na pala dito sa ibang bansa, akala ng pamilya mo nun, dito ka pa nagtatrabaho kasi ibang bansa, nag-iipon ka pala. Hindi pala alam ng pamilya niya na wala na pala yung mga anak niya dito sa mundong ito. Kasi wala kayo eh, kahit isang beses hindi kayo kumukontak sa kanila eh. Kumukontak lang kayo, yung sinabi ko na pag meron kayong kailangan.